Nagsimula ang istorya kay Rokudo na hinahagisan ng pagkain ng mga bully ngunit tanggap na niya ito dahil araw-araw itong nangyayari. Subalit kahit na ganun ay masaya pa rin ang bida dahil may mga kaibigan pa rin siya na sila Masaru na tinatawag nilang Colonel, at saka si Kota na tinatawag nilang Chief. Napalingon ng tatlo sa legs ni Tsubaki, ngunit sinigawan sila ng dalaga nang makita silang nakatingin. Dahil dito ay pinagbantaan ni Inuma ang tatlo na kung mauulit pa daw ito ay mananagot na sila kaya naman di nakaimik ang tatlo. Nagkita-kita sa CR ang tatlo saka nag-usap tungkol sa mga nangyari dahil naiinis sila sa mga basegulero sa paghahari-harian ng mga ito. At ang tanging hiling na lang nila Rokudo ay ang mamuhay ng mapayapa sa school. Narinig nilang may pumasok sa CR at si Inuma pala ito na niyayaya na sumali sa grupo ng iba pang bully kaya tahimik lang na nakinig ang tatlo sa kapag alis ng dalawa ay nagsuggest si Colonel na magkita sa bahay ni Rokudo. Nagulat ang bida dahil nakatanggap siya ng package mula sa yumao niyang lolo, at ang buksan ay isa itong scroll, saka nabasa din nila na gamitin daw ito kapag nasa panganib. Napaisip si Colonel kung baliw daw ba ang lolo niya, ngunit matagal na daw itong patay noong maliit pa si Rokudo pero naaalala daw ng bida ang mga bilin sa kanya nito, naalala din ng bida na may nabanggit ang lolo niya tungkol sa kayamanan ng angka nila, na nanggaling pa noong unang panahon kung saan gumagamit pa daw ng magic ngunit nagtataka pa rin ang magkakaibigan dahil wala naman daw panganib. Ngunit saad naman ni Colonel na mapanganib daw ang school na pinapasukan nila ngayon, kaya kailangan nila ng magic para matalo ang mga bully at makapamuhay ng mapayapa sa school. Hindi alam ng bida kung paano ito gamitin nang bigla itong umilaw, pagkatapos ay napansin ng dalawa na nagkatatak sa noo ang bida. Naglalakad si Rokudo papuntang school habang nag-iisip kung ano ang powers nito, nang tawagin siya ng mga bully para hingan ng pera. Ngunit saad ng bida na huwag daw siyang guluhin dahil tagapagmana siya ng Onmyoji powers pero nasapok pa rin siya nito saka natakot ngunit pinigilan sila ng babae na kasama ng mga bully, na ipinagtaka ng bida. Pagdating sa school ay papagtripa na naman siya nila Inuma nang biglang sawayin din sila ni Tsubaki saka itinuro na si Chief na lang daw ang pagtripa nila. Magkakaharap ang magkakaibigan, nang mapansin ni Rokudo na nahihiya si Tsubaki kapag lumilingon siya. Pumasok ulit sa CR ang tatlo, saka sinabi ng bida na tinutulungan daw siya ng mga babae ngunit diit ng kaibigan na baka nagkataon lang. Pero mamaya ay kumatok si Tsubaki sa pinto at parang maamong tupang nagso-sorry ngunit nang may dumating na isang nerd ay tinakatito ng dalaga saka humingi ng tawad sa bida. Kapansin-pansin naman ng mga tao ang sigang babae na may hawak na wooden sword, nang mapatigil ang babae sa mga basegulero saka tinanong kung sino ang in charge, saka hinampas ng babae ang pinuno, na agad namang pinagbantaan ng mga kasama. Samantala habang naglalakad ang tatlo ay napansin ni Colonel na parang napapatingin sa bida ang mga babaeng nakakasalubong nila, at pagtingin sa likod ay napansin nilang bad girls lahat ang mga ito. Dumating si Inuma para itanong kung anong nangyari kay Tsubaki, dahil pati ang cellphone background ng dalaga ay si Rokudo na rin na labis na ikinagulat ng bida. Dahil dito ay naisip ni Colonel na totoo ang magic, saka naalala ang sabi ng lolo na magkakagusto daw sa kanya lahat ng mga bad girl at dahil sa pressure ay napatakbo na lang siya ngunit nakasalubong naman ang sigang babae kaya na-activate ang powers ni Rokudo. Makikita naman na natalo ng babae ang lahat ng mga siga sa kanto, at nagdulot din siya ng trauma sa mga ito dahil isa daw siyang halimaw ngunit sa harap ni Rokudo ay para itong maamong tupa. Kinakabahan pa rin si Rokudo lalo na at katabi niya ang sigang babae kahapon, at ang dating katabi niyang si Chief ay wala na ngayong upuan. Dumating ang recess nang mapag-usapan ng mga bully kung sino ang babaeng may dilaw na buhok, saka napansin ni Inuma ang pagbabago ni Tsubaki. Sinubukan ni Takero na takutin ang babae, ngunit hindi siya nito pinapansin kaya tinanong ni Takero ang bida kung anong pangalan ng babae. Nagsalita ang bida kaya maamong tupa muli ang dalaga na ikinagulat ng dalawa, kaya nakumpirma na ni Colonel na dahil nga ito sa magic ng scroll. Habang binubugbog ni Takero si Colonel ay nagpakilala si Himawari Rana sa bida, at nang suntukin ni Takero si Rokudo ay pinalo siya ng mesa ni Himawari. Nagising ang bully sa ospital dahil sa lakas ng palo ng babae na ikinatakot niya, saka nagtaka naman si Inuma sa kakayahan ng babaeng may dilaw na buhok. Gusto na daw mag-transfer ng school ng bida dahil natatakot siya kay Himawari, nang pigilan siya ng dalawang kaibigan dahil hindi daw nila maaaring pabayaan si Himawari dahil gagantihan daw siya ng grupo nila Inuma. Dumating si Himawari sa likod, na nagningning ang mga mata saka humingi ng sorry sa bida, ngunit nagpasalamat si Rokudo kaya kinilig ang sigang babae. Nakausap naman ni Inuma sa ospital ang isa pang nagulpi ni Himawari, at kwento pa nito na kinakalaban daw ng babae maging ang mga yakuza kahit siya lang mag-isa, at ang pinaka nakakatakot daw na part ay dahil ginagawa lang daw ito ni Himawari dahil naiinis. Giit ng bida na poprotektahan niya si Himawari dahil maghihiganti daw ang mga bully sa school nila dahil sa nangyari.
Nang malaman ni Himawari na galit si Rokudo sa mga bully ay binalak nito na ubusin ang lahat ng bully kinabukasan na ikinabahala ng bida. Pagpasok sa school kinabukasan ay nilapitan na naman ang bida ng mga bad girls dahil sa powers, ngunit nang dumating si Himawari ay nag-alisan ng mga ito. Ipinaalala ng bida ang mga napagkasunduan nila kahapon na hindi na makikipag-away si Himawari sa school habang si Inuma ay nagmamasid lang. Nagkita ulit sa CR ang tatlo, at giit ng dalawang kaibigan niya na may magandang dulot ang pagkakagusto ni Himawari sa bida dahil hindi na sila binubuli nila Inuma. Paglabas nila ng CR ay nag-aabang si Inuma sa labas dahil gusto nitong malaman kung ano ang nangyayari, at bago umalis ay nagbanta pa ang bully na malapit na daw sila nitong magulpi kaya naisipan ng dalawa na humingi ng tulong kay Himawari. Kinausap ng bida si Himawari nang makita na may galos ang dalaga, at dahil pala ito sa pangako ng babae na hindi makikipag-away kaya naman pinabayaan niyang mabugbog ang sarili. Dito na napagtanto ng bida ang pagiging isang tunay na lalaki, kaya naman hindi na siya humingi ng tulong sa dalaga. Pagkatapos ay nagkita sa rooftop sila Inuma at Rokudo para magharap pero naiihina sa sobrang takot ang bida. Sumugod si Inuma ng aksidenteng masuntok ng bida ang mukha ng bully, kaya naman ipinakita ni Inuma kung paano ang tamang pagsuntok at napansin naman ng bida na seryoso talaga si Inuma. Nag-aalala na ang mga kaibigan ngunit isang tingin lang ng bully ay natakot sila, saka naalala ni Inuma ang nakaraan kung saan siya pa ang nakakaranas ng pambubuli. Naiinis na si Rokudo sa mga nangyayari kaya naman nasigawan niya si Inuma, pero mas lalo itong ikinagalit ng bully ngunit nang makita niya si Himawari ay hindi niya maituloy ang pagsuntok. Tinuloy ni Inuma ang pagsuntok nang mapansin na hindi sumusugod ang babae dahil pala sa promise nito sa bida kaya naman pinagsusuntok ng bully ang mukha ng kawawang bida. Nagmamakaawa na ang mga kaibigan ng bida na iligtas ni Himawari si Rokudo ngunit ayaw nitong sirain ang promise na hindi na makikipag-away, ngunit napansin din naman ni Inuma na hindi natutumba si Rokudo. Pagkatapos mabugbog ng bida ay humingi na siya ng tulong kay Himawari na agad na sumugod sa bully na sa isang matinding suntok lang ay napatumba kaagad ang binata. Napunta sa ospital si Inuma matapos makatanggap ng matinding sapok, at dahil sa mga nangyari ay naisip ni Inuma na hindi naman daw pala ganun kaina si Rokudo. Kinabukasan ay pinapalakas ng mga kaibigan ang loob ni Rokudo, saka binigay sa kanila ang mga papeles ng class rep nilang si Mizo na hinahangaan nila ang kabaitan at kagandahan nito subalit naisip din ng magkakaibigan na hindi talaga tumatalab ang powers ni Rokudo sa mga good girl. Nalulungkot pa rin ang bida dahil sa nangyari, kaya umalis siya ng mag-isa at naisip naman ni Colonel na hayaan muna ang kaibigan na mapag-isa. Paglabas ay pinapaligiran pa rin ng mga bad girls ang bida habang sila Chief at Colonel ay binabantayan pa rin ng kaibigan, saka paglabas ng gate ay nakita niya si Inuma na niyaya siyang makipag-usap. Nagpunta ang dalawa sa ramen restaurant nang dumating ang mga middle schoolers nang maalala ni Rokudo na nabugbog pala siya ng mga mas bata pa sa kanya. Ngunit dahil dito ay natatakot din ang bata dahil baka magsumbong si Rokudo na binugbog siya ng mga ito ngunit pinagtakpan sila ng bida. Kumain ng masaya at sama-sama ang mga bully kasama ang bida, habang sila Colonel at Chief naman ay binabantayan pa rin ng kaibigan. Nagulat ang dalawa nang makita na parang kasando na ni Rokudo ang mga bully, saka sinabi naman ni Inuma na magkaibigan na daw sila na ipinagtaka ng bida. Giit pa ni Inuma na target daw ni Osanada na pinuno ng mga bully si Rokudo na siyang nagpakaba ng todo sa kawawang bida. Dumating si Sasaki na may kasamang chika bibi, dahil ipinapatawag na daw ni Osanada si Rokudo, at wala siyang magagawa kundi ang sumama. Ngunit pinagdudahan ni Sasaki ang bida dahil hindi daw siya mukhang chick boy kaya akala niya ay hindi si Rokudo ang hinahanap niya, ngunit biglang gumana ang powers kaya 9 love sa kanya ang chika bib ni Sasaki. Ngunit nang dumating si Inuma ay natakot si Sasaki, saka sinabi ni Inuma sa bida na kung lalaban daw siya kay Osanada ay kakampihan siya nito. Lumabas ang mga kaibigan ni Rokudo para sabihin na wag ituloy ang paglaban kay Osanada dahil pwede naman daw silang lumipat ng school para mamuhay ng mapayapa. Ngunit giit ng bida na sawang-sawa na daw siya na lagi na lang tumatakbo at binubugbog, kaya naman napag-isipan na rin ng dalawa na simula ngayon ay lalaban na rin sila. Bigla namang nabutas ang pader dahil dumating pala si Himawari, ngunit nang makita ang bida ay mistulang maamong tupa. Lumapit si Sasaki sa dalaga nang harangan siya ng bida, pero giit ni Himawari na kaya niyang bugbugin ng lalaki ng 2 segundo ngunit porsigido pa rin si Rokudo na protektahan siya kaya nainlove na ng tuluyan ang babaeng siga kay Rokudo. Dahil dito ay sinabi ni Inuma na kung gustong makita ni Osanada si Rokudo ay kailangang magpunta siya dito. Nagbanta naman si Sasaki, ngunit hindi daw tatakbo ang bida kahit gaano pa nakakatakot na mama si Osanada ngunit giit ni Inuma na babae daw ito, dahil si Osanada pala ay isang maliit na babaeng may kulay pink na buhok.
Nagpunta si Osanada sa classroom dahil hinahanap nito si Rokudo nang sabihin ni Inuma na mag-ingat ang bida dahil ang maliit na babae ang pinuno ng mga bully, saka nagbanta si Inuma na lalaban daw sila sa grupo nila Osanada. Hindi naman gumana ang powers ni Rokudo kay Osanada, kaya nagbanta ang bully na patay daw ang bida. Sumugod ang dalawang kasama nito, ngunit natigilan ng mapansin ni Osanada si Himawari dahil alam niyang mapanganib ang babae, ngunit nang malaman ni Osanada na may gusto si Himawari kay Rokudo ay nandirin ng todo ang babaeng bully, saka niyaya na ni Osanada ang babaeng may dilaw na buhok ng sepukan. Ngunit pumagita si Rokudo sa dalawa saka pinakalma si Himawari, kaya naman nainip na si Osanada at sinapok ang bida pero hindi umubra kay Rokudo ang powers niya. Sinubukan ni Osanada ang powers kay Colonel na napatalsik sa lakas, kaya naman napagpasyahan ni Osanada na pag-usapan na lang ang mga bagay kaya hinila niya ang bida papalabas. Dinala siya ni Osanada sa lumang building hanggang sa makarating sa makulay na silid ng bully. Pinayagan din ni Osanada ang bida na magpunta sa silid niya anumang oras nito gustuhin, saka napansin pa ng bully na parang cute daw ang bida kaya napanatag na ang loob ni Rokudo na hindi siya magugulpi, ngunit sa kabila ng mga ito ay nagigilty ang bida dahil namamanipula daw niya ang damdamin ng mga tao sa paligid. Naisip din ng bida na siya daw ang first love ni Osanada, kaya naalala niya ang first love niya noong binubuli siya ng mga kalaro na siyang naging super crush ng bida, ngunit isang araw ay nakita niyang angkas ng isang basagulero ang first love niya na naging basagulera na rin kaya naman sakit at hinagpis lang daw ang dulot ng first love. Dahil dito ay nais ni Rokudo na pigilan magkagusto sa kanya si Osanada para iligtas ito sa sakit ng tulad ng naramdaman niya, at ang tanging paraan lang ay ang baguhin si Osanada bilang isang mabuting babae para hindi na ito magkagusto sa kanya. Nais nang bumalik ni Rokudo sa klase at gusto naman siyang samahan ni Osanada kahit na third year na ito at first year pa lang ang bida pero giit ni Osanada na may mga back subject daw siya kaya magkaklase sila. Nais daw sana ni Osanada na huminto ng pagpasok sa school pero dahil kasama niya si Rokudo ay ginaganahan na siyang pumasok. At dahil dito ay naisip ni Rokudo na mas magiging madali ang plano niyang gawing good girl si Osanada. Nagsasalita ang class rep na si Mizu habang si Osanada ay nagdodrawing lang sa klase saka pinagbantaan ang katabi na sasapukin pag tumingin ulit. Tinanong naman ni Colonel kung sigurado daw ba ang bida sa plano na baguhin si Osanada dahil magiging mahirap daw ito ngunit porsigido ang bida na gawing good girl si Osanada. Pagkatapos ay nagtaas ng kamay si Rokudo para mag-suggest na para sa class report nila ay obserbahan daw nila ang buhay ng mga halaman. Hindi naman nagustuhan ng mga kaklase ang suggestion ng bida dahil pangbata daw ito, ngunit hinahamon ni Osanada lahat ng tutol sa sinabi ng bida kaya natahimik ang klase. Nagustuhan naman ni Himawari ang suggestion ni Rokudo at maging si Tsubaki na may gusto din sa bida ay sang-ayon dito. Bumoto si Osanada sa suggestion ng bida, kaya naman bumoto na lang din ang buong klase dahil takot silang mabugbog. Nagsimula na silang pagmasdan ng mga halaman at dahil walang ginagawa si Himawari ay dinala siya ng bida sa mga sunflower. Giit naman ng dalawang kaibigan na baka hindi lang si Osanada ang mabago ng bida kung hindi pati na rin ang buong school. Pinuri ng bida ang report ni Osanada dahil nakakaaliw daw ang drawing dito. Masaya ang buong klase dahil sa ginagawa nilang report saka maging si Himawari ay pinuri din ng bida dahil sa ganda ng observation nito. Sa kwarto ni Osanada ay kinakausap siya ni Kurokata na makipag-alyansa sa isa pang malakas na gang para wala nang makapigil sa kanila ngunit hindi nakikinig ang boss dahil busy siya sa paggawa ng report. Nagbago na daw ang isip ni Osanada kaya mananatili na siya sa school na labis na ikinabahala ng kasama. Niyaya na ng bida na umuwi si Osanada ngunit nais pa nitong tignan ng mga bulaklak para sa report saka napansin nila na mukhang bumait na talaga ng tuluyan ng boss. Ngunit pagpunta ng boss sa mga bulaklak ay nakitang pinagsisira ang mga ito dahilan para magalit ang boss saka naman lumabas si Kurokata saka sinabi na ang apat na bata nila ang nakasira dahil sa pag-aaway. Nagturuan ng mga bata ng boss saka mas lalo pa siyang sinusulsulan ni Kurokata para magalit. Ngunit na-set up lang pala ni Kurokata ang mga bata nila dahil siya talaga ang may plano nito. Sinundan ni Rokudo si Osanada na magulat sa nasaksihan dahil bagbog sarado ang mga lalaki at saka nasira din ang mga bulaklak. Dumating si Kurokata para sulsulan na naman ang boss, ngunit giit ni Osanada ay alam niya na ang dahilan kung bakit interesado siya kay Rokudo dahil may gusto siya sa bida na ibig sabihin ay bad girl na ulit ang boss. Nakipagkita sila Osanada at Kurokata sa Onishima Gang, at saka nang may kumontra na long hair ay tinuhad lang ito ng boss sa mukha na ikinatakot ng mga kagrupo. Ngunit lingid sa kaalaman ni Osanada na ginagamit lang pala siya ni Kurokata para sa pansariling interes para maging isang boss din. Dahil sa nangyari ay bigo si Rokudo kaya nagpapabasa siya sa ulan at sinamahan naman siya ni Himawari. Humingi ang bida ng tulong sa dalaga na tulungan si Osanada sa mga binatang basagulero na masaya namang sinang ayunan ni Himawari.
Nakuha na ni Kurokata ang singsing sa boss ng Onishima gang tanda ng kasapi na siya sa grupo, at nang ibibigay na ang singsing para kay Osanada ay nagdalawang isip siya. Dumating si Rokudo sa lugar, saka nag-report ng tungkol sa bulaklak na sinusubaybayan ni Osanada. Sinugod ng mga kalaban ng bida, saka nagtaka si Kurokata kung anong nangyari sa bantay sa labas. Ngunit bigla namang dumating si Himawari para sepukin ang mga sumugod, at maging ang pangalawang wave ay naubos ng dalaga kaagad. Sinisi ng Onishima boss si Kurokata kaya naman naisip nito na gamitin si Osanada pero nakitang tulala lang ito sa bida habang binabanata ni Himawari ang gang. Sinugod ni Kurokata si Rokudo, saka naman pinigilan ng kalaban si Himawari kaya nasapok ang bida. Nagpatuloy pa rin sa pagbabasa si Rokudo sa kabila ng mga suntok ni Kurokata sa kanya pero ayaw matamba hanggang sa mapagod na ang binata sa kakasuntok habang hindi alam ni Osanada ang gagawin. Naglakad si Rokudo papalapit kay Osanada, na bagamat basag at namamaga na ang mukha ay masaya pa rin sa nangyari kaya napapaluha ang boss. Pinagpipilitan pa rin ni Kurokata na masamang babae daw si Osanada, saka naman sinigawan siya ng bida at natakot ang lalaki. Pagkatapos ay niyaya ni Rokudo na magsimula ulit ang boss sa kabila ng mga nangyari na labis na ikinaantig ng puso niya. Napabagsak na ni Himawari ang boss ng Onishima, saka sinalo naman ni Osanada ang tubo na tatama sana sa ulo ng bida saka nag-sorry sa kasama dahil gusto daw niyang manatili sa school. Dumating naman ang iba pang member ng Onishima gang dahil hindi daw sila pakakawalan ng leader nito nang hindi nabubugbog. Sumugod ang mga kalaban nang bigla namang magsaboy ng tubig ang mga sprinkler saka dumating sila Chief at Colonel na nagsaboy ng wax. Nagtanong ang bida kung paano sila nakalusot nang makita na tinulungan pala sila ni Inuma. Niyaya ni Osanada si Kurokata na tumakas ngunit nais magpaiwan ng lalaki kaya napilitan umalis si Osanada kahit labag sa loob niya at makikita naman na papasugod na ang mga kalaban sa binata. Habang tumatakbo ay sinabi ni Osanada na suko na daw siya sa bida dahil sa si Himawari na daw ang partner in crime ni Rokudo. Ngunit sa kabila nito ay napagtanto ng bida na natulungan naman niya si Osanada saka nagpatuloy sa pagtakbo ang grupo sa lugar kung saan unang nakilala ng bida ang first love niya. Nagpapas siya ang tatlo na kumuha ng lisensya para makagamit ng motorsiklo saka naman dumating si Inuma para ibigay ang makulay na motorsiklo ng kuya niya sa bida pero ayaw tanggapin ng bida dahil masyado daw makulay. Ngunit dahil napagtanto ni Rokudo na ginawa ito ni Inuma para sa pagkakaibigan nila ay masaya niyang tinanggap ang Regalong motor. Samantala nag-iikot naman si Izumi para magpatrol at hindi daw niya palalagpasin ang mga biker gang nang mapadaan ng bida sa harap niya na may makulay na motor saka naisip din ng bida na masyadong maraming modification ng motor kaya naman ilegal ito. Nakita niyang sinusundan siya ni Izumi saka pinalo ng bato ng babae, ngunit bago pa man mapahamak ang bida ay gumana ang powers nito kaya napatigil si Izumi. Ikinwento ng bida ang nangyari sa mga kaibigan saka isinauli na daw niya ang motor kay Inuma. Paglabas ay sinalubong siya ni Izumi na nakadress na nagmula pala sa mayamang school, saka binigay ang lisensya ng bida na nahulog niya. Naiinis si Izumi dahil sa nakita nitong motor ng bida, ngunit nang ma-activate muli ang powers ni Rokudo ay wala na itong nagawa kundi ang magtanong sa sarili kung ano ang nangyayari. Saka naman dumating si Inuma na ipinabago ang upuan ng motorsiklo, ngunit hindi alam ng binata na nandoon pala si Izumi na galit sa mga pasaway na rider kaya tinanong ng dalaga kung kanino ang motor, at nang malaman na kay Rokudo ang sasakyan ay pinagsabihan na lang siya ng babae na huwag nang gumamit ng kahit anong motor. Ngunit nang hindi pumayag ang bida ay walang nagawa si Izumi kundi ang umiyak at saka tumakbo na siya namang ikinalungkot ng bida. Pagkatapos ay bumalik si Izumi na may dalang tricycle para yayain mag-ride ang bida, subalit hindi sila makaalis dahil pinipigilan pala ni Himawari ang sasakyan, at pagkatapos magpaalam ng maayos ng bida ay pinayagan na sila ng dalaga. Ikinwento ni Rokudo sa dalaga na kakakuha niya palang ng license niya nang biglang bilisan ni Izumi ang tricycle para ipakita sa bida na nakakatakot ang mga motorcycle. Dahil dito ay nagsuka ang bida, saka sinabing mas nakakatakot pa daw ang dalaga kaysa sa isang motorsiklo kaya gusto na niyang umuwi, pero dahil natakot ang bida ay maglalakad na lang daw siya pero napakalayo pala nila kaya napilitan ulit sumakay ang binata. Nagpresente din ang dalaga na maging personal driver ng bida kung may nais daw siyang puntahan, para lang hindi na sumakay sa motorsiklo ng mga siraulo ang binata. Ipinakita ni Colonel ang bike niya na hindi maabot ni Osanada sa mga kaibigan, saka aksidenteng nasira ng boss ang clutch nito. Dumating naman si Izumi sa eksena sakay ng big bike niya para sunduin si Rokudo saka nagpakilala pa ang dalaga na siya daw ang personal driver ng bida. Nakita ni Izumi ang nasirang clutch ng motor ni Colonel, kaya nagpresenta ang dalaga na ayusin ito na siyang ikinatuwa naman ni Osanada. Nang marinig naman ni Izumi na balak pa ring mag-drive ng motorsiklo ni Rokudo ay pinilit niyang sa kanya na lang ito umangkas na hindi na naman natanggihan ng bida dahil umiyak na naman si Izumi.
Napansin ng bida na walang sidecar ang big bike ni Izumi dahil sa likuran daw muna siya ng dalaga sa ngayon pero natakot naman ang binata. Ngunit pagsakay ni Rokudo ay pareho silang kinilig sa kapaghawak pa ng bida sa bewang nito na napakaliit daw ay namula na ng todo ang binata. Kinwento ni Izumi na pangarap niyang maging isang motorcycle police dahil sa niligtas siya ng isa sa mga ito dati sa mga basegulero na nakamotor kaya naman ayaw niyang sumakay sa motorsiklo ng mga basegulero ang bida. Pagkatapos ay pinayuhan ni Izumi ang binata na sumakay na lang daw sa normal na motor at hindi sa motor ng mga sira-ulo dahil may importante daw siyang gagawin kinabukasan. Habang naglalakad naman pauwi ang bida ay kinausap siya ng isang lalaki tungkol sa isang tao daw na nagpapanggap na motorcycle police. At nang ipakita nito ang picture ay nalaman niyang si Izumi pala ang tinutukoy ng lalaki dahil marami daw sa kaibigan nito ang nadisgrasya ng dalaga. Ngunit nang mapansin niya ang singsing ng lalaki ay naalala niya ang sinabi ni Inuma kaya nalaman niyang miyembro ng Onishima Gang ang kaharap kaya naman itinanggi niyang kilala niya ang dalagang nasa picture, saka napansin pa ng bida na may masamang balak ang lalaki. Ikinwento ng bida sa mga kaibigan ng tungkol sa paghahanap ng Onishima Gang kay Izumi dahil gusto ng bida na iligtas ang dalaga, ngunit tutol dito si Colonel dahil baka daw hindi na mangyari ang dream life nila sa school. Nakilala naman ni Inuma ang lalaking nakausap ni Rokudo na si Furukawa daw na siyang number 3 sa Onishima. Nagpa siya ang bida na kausapin si Izumi ngunit wala siyang contact dito kaya nagpa siya siyang sumakay sa motorsiklo ni Inuma para makuha ang atensyon ng dalaga, at nakita naman sila agad ni Izumi na agad silang hinabol. Bago pa man sila atakihin ng dalaga ay nagpakilala si Rokudo, saka sinabi rin ng bida ang panganib na dulot ng ginagawa ni Izumi dahil target siya ngayon ng Onishima Gang pero ayaw itigil ng dalaga ang ginagawa niya dahil sa ginawa daw ni Furukawa sa idol niyang motorcycle cop. Samantala nag-uusap ang Onishima Gang dahil aabangan nila kinabukasan si Izumi. Pagkatapos ay china-challenge ng isang member nila si Furukawa dahil nais nitong makuha ang pwesto niya na siyang leader ng 3rd Division ng Onishima Gang. Giit naman ng bida na hindi daw nila maiintindihan ang nararamdaman ni Izumi, kaya naman porsigido siya na tulungan ng dalaga kinabukasan dahil daw ito ang nararapat nilang gawin kaya naman nais nilang tulungan si Izumi na mahuli si Furukawa. Samantala lakas loob na tinawid ni Furukawa ang rumaragasang tren na labis na ikinatakot ng naghamon sa kanya, pero dahil dito ay nanalo sa duelo nila si Furukawa. Nag-report si Colonel kay Himawari na hindi daw maganda ang pakiramdam ni Rokudo kaya hindi muna matutuloy ang lakad nila, pero ang katotohanan ay ayaw lang siyang idamay ni Rokudo sa gulo. Late na si Furukawa sa meeting dahil sa hinahabol pala siya ni Izumi na may galit sa mga biker gang, subalit isang trap pala ito dahil naghihintay lang ang mga kagrupo ng binata. Sinubukan ni Furukawa na yayain sa grupo si Izumi ngunit mas nanaisin pa daw mamatay ng dalaga kesa sumali sa kanila. Dumating naman ang grupo nila Rokudo para tulungan si Izumi ngunit pati siya ay nasapok nito sa pag-aakala na isa ring kalaban, at dahil dito ay hinamon ni Furukawa ng isang deathmatch sila Rokudo. Samantala si Himawari naman ay kinukulit ng mga tambay na sumama na lang sa kanila ngunit hindi sila nito pinapansin, subalit nang marinig ang pangalan ni Rokudo ay sinundan sila ng babae. Magkakaroon ng isang palarong motorcycle tag ang mga biker gang, at ang grupo nila Rokudo ang taya kaya kapag nahabol nila si Furukawa ay gagawin daw nito ang lahat ng nais na ipagawa ng bida. Pero may naisip na kakaibang twist si Furukawa dahil sa likod niya daw sasakay ang bida, at matatalo daw sila Rokudo kapag nahulog ang bida sa motorsiklo. Ayaw naman pumayag ni Izumi sa nais ng kalaban, ngunit pumayag naman ang bida kahit na pagkasakay ay nanginginig sa takot. Nang magsimula na ang laro ay ipinamalas ni Furukawa ang skills ng pagiging isang kamote, at di pa nasiyahan dahil tumayo pa ang binata sa motorbike niya. Napansin naman nila Inuma at Chief na sinusundan sila ng biker gang, ngunit agad namang nasipa ni Inuma, at dahil dito ay nakaisip ng plano ang binata kung paano sila pipigilan kaya nang papalapit na sila sa makitid na daan ay tumalon ang binata sa bike niya, dahilan para mag-crash ang lahat ng mga nasa likod. Subalit may natitira pa palang isang biker gang na siyang nakalagpas kay Inuma, ngunit sinusundan naman ito ni Colonel kaya siya na daw ang bahala dahil makikipagsuntukan pa sila sa biker gang. Tinatalo ng kalaban ng bike niya, ngunit nang subukan din ito ni Colonel ay sumemplang siya. Samantala naubos na ni Inuma ang lahat ng mga kalaban subalit meron pang mga paparating kaya naman pinapaalis na niya si Chief nang magulat sila pati ang biker gang sa narinig, dahil nandoon na pala si Himawari na iniisa-isa na silang tapusin mula sa likod. Nalaman ni Himawari kay Inuma na hindi sinabi ni Rokudo ang plano sa kanya dahil ayaw ng bida na mapahamak siya, kaya nirespeto ni Himawari ang desisyon ni Rokudo at pinili na lang na maghintay. Samantala ayaw na rin gumana ng bike ng kalaban ni Colonel na siyang ikinatuwa niya dahil tagumpay niya itong napigilan sa paghabol kay Izumi. Tuloy pa rin ang habulan ng dalawang bike ngunit malapit na sa limitasyon ang bida.
Naalala naman ni Furukawa si Izumi dahil ito pala ang dalagang muntik niya ng tamaan ng bike noong araw na muntikan na siyang mahulog sa bangin kundi lang siya niligtas ng isang motorcycle cop pero ang pulis ang siyang napuruhan ng iligtas din ito si Izumi. Paparating sila sa isang kurbada at dahil mahilig sa panganib si Furukawa ay mas binilisan niya pa ang takbo kaya nakabitiw sa upuan ng bida, subalit paglingon ay nakakapit pala ito kay Izumi kaya natalo sa laban si Furukawa. Pagkatapos ay bumalik ng masaya ang bida, nang salubungin siya ni Himawari ng may ngiti sa mukha, at nang dahil sa nangyari ay si Izumi na ang naging bagong leader ng Division 3 ng Onishimagang. Kinabukasan ay natuloy na rin sa wakas ang road trip ng magkakaibigan kaya umangkas na si Rokudo kay Izumi habang magkaangkas naman ang dalawang halimaw na babae, at pagkaalis ay napakabilis pa rin magpatakbo ng dalaga dahil 100 daw ang takbo na gusto nito. Pagpasok sa school ay nag-aagawan ng mga kababaihan kung sino ang magdadala ng bag ni Rokudo, nang dumating naman si Izumi na siyang personal driver ng bida. Dumating din sa eksena si Himawari at pati na rin si Osanada pero kay Himawari napunta ang bag ni Rokudo. Nagbonding ang grupo sa silid ni Rokudo ngunit nang umalis siya para kumuha ng makakain ay napuno ng tensyon ang silid dahil sa nagiging nakakatakot si Himawari kapag hindi niya nakikita ang crush. Ngunit sa kabila nito ay nagagawa nilang makausap ang nakakatakot na babae kaya nalaman nila na ayaw ni Himawari ng matatamis. Subalit bumalik ang bida na may dalang puding kaya naging puding na bigla ang paboritong pagkain ni Himawari, at bago naman umuwi ay binigay ni Rokudo ang regalo niya sa babae na labis naman itong ikinatuwa. Kinabukasan ay kailangan daw nilang maglinis sa school subalit boring daw ito sabi ng mga kaklase, ngunit sa kabila nito ay nalinis pa rin ang silid dahil natakot sila kay Osanada. Naglampaso ng sahig sila Himawari at Osanada, at dahil mahirap daw linisan ng mga gilid ng tiles ay inangat na lang ito ng dalawa. Nakita din ng dalawa na mukhang madumi din ang kisame, kaya binuhat ni Osanada ang dalaga pero napalakas. Sumilip ang 3 itlog sa silid nila Rokudo, ngunit nang makita nila ang dalawang babaeng halimaw ay napatakbo na lang sila. Tapos na silang maglinis kaya pinuri ng bida si Himawari saka nakita na natutulog na pala si Osanada na animoy maamong tupa sa mga binti ng dalaga. Naghahanda ang kababaihan na magpunta sa resto nang makita nila si Himawari na naka-school uniform pa rin kaya sinabi ni Tsubaki na minus points daw ito sa mga lalaki. At dahil dito ay nagkasundo ang mga babae na ayusan si Himawari sa pangunguna ni Tsubaki na model ng magazine. Samantala habang naghihintay sa kababaihan sila Rokudo sa resto ay kinorsonada sila ng ibang gang, subalit pagdating nila Osanada na may bagong mga outfit ay natakot ang gang saka wala din silang nagawa ng paalisin sila ni Tsubaki sa upuan. Napansin naman ni Rokudo na nagbago ang itsura ni Himawari sa pangbanibining damit saka nakita din niya na suot na rin ng dalaga sa wakas ang regalo niya. Sinabi naman ni Inuma na dahil natalo ni Rokudo ang ikatlo ng Onishimagang ay naging mainit na siya sa paningin ng iba pang officer at maging si Mitsugamiya Doji na siyang president ng Onishimagang ay pwede rin siyang targeting. Natakot si Rokudo kaya nais niyang humingi na lang sana ng paumanhin sa leader ng gang na sinang ayuna naman ng mga kaibigan. Samantala sa labas ng resto ay pinagmamasdan na pala sila nila Doji dahil interesado pala ang pinuno kay Himawari. Naalala ni Doji ang nangyari kung kailan naubos ang mga member ng buong Onishimagang ng isang nakakatakot na nilalang na walang iba kundi si Himawari pala. Nagpunta sa rooftop ang magkakaibigan para pag-usapan kung paano makikipagkasundo nang dumating si Tsubaki dahil nagpunta daw ang mga officer ng Onishimagang sa klase nila para pabagsakin ang buong school. At dahil naman sa takot ay nagmamadaling tumakbo ang bida para humingi ng paumanhin sa leader ng grupo subalit nalaman nilang magta-transfer lang pala ng school ang mga ito. Napansin ni Doji si Rokudo kaya lumapit siya at kinabahan ang itlog ng bida, subalit nais lang daw ng leader na ipakita sa mga tao na hindi sila dapat katakutan kaya nakipagkamay sa kanya si Osanada na president naman ng gang sa school nila Rokudo. Naging usap-usapan sa buong school ang nangyari kaya naisip ng mga tao na si Rokudo ang pinaka-boss ng lahat ng mga gang. Nag-uusap sa rooftop ang Onishimagang dahil lingid sa kaalaman ng bida na plano pala ni Doji na maging member si Himawari para mas mapalakas ang grupo. Sa loob ng klase ay tinabihan ng Onishimagang ang bawat isa sa grupo nila Rokudo, pero dahil nakatingin ang babaeng may malaking hinaharap sa bida ay naiinis na si Himawari at dahil sa tensyon ay hindi na nila napapansin ang sinasabi ng class rep. Nagpunta sa CR ang tatlo para pag-usapan kung paano magiging close ang Onishimagang, ngunit paglabas sa CR ay nakita sila ni Reino na nakakapagtakang tinabla ng powers ng bida kahit isa itong lalaki kaya napatakbo na lang ang binata ngunit hinabol siya nito. Sa classroom naman ay sinusubukang kausapin ni Doji si Himawari subalit nang titigan siya ng masama ay nginig-itlog na lang ang binata. Patuloy na tumatakbo ang bida nang ma-corner siya ni Reino, saka nito inamin ang tunay niyang kasarian na isang babae pala.
Nalaman pa ng bida na baliktad pala ang akala nila sa magkapatid dahil si Reino ang babae at si Kazano naman ang lalaki sa dalawa. Samantala may binanata naman si Kazano dahil hinawakan daw siya ng isang manyak dahil hindi nito alam na pareho silang may lawit. Samantala patuloy pa rin sa pagtatanong ng impormasyon si Doji kay Himawari ngunit wala siyang makuhang sagot dahil tila nakakondado ang emosyon ng babae. Subalit pagpasok ng bida sa silid ay biglang bumait si Himawari na siyang ipinagtaka ni Doji kaya naisip niya na si Rokudo ang susi para maging miyembro nila ang malakas na babae. Dumaan ang mga araw na payapang pumapasok sa school ang mga leader ng Onishima Gang at di kalaunan ay bali-balitang binabanata ng mga taga-Harikura High School ang mga estudyante ng school nila pero tinulungan naman sila ng Onishima Gang na kalabanin ang mga ito kaya naging mga hero ang gang sa loob ng school. May paparating na school festival subalit hindi masaya ang bida dahil iba ang inaasahan niya sa gusto ng mga kaklase. Ngunit nang malaman ni Himawari ang gusto ng bida ay tumayo ito para takutin ng mga classmate para masunod ang gusto ni Rokudo na siyang sinang-ayunan din ni Doji para mapalapit sa bida. Pagkatapos ay tinanong naman ni Kazano si Rokudo kung ano ang nangyari sa kapatid dahil kainahinala ang ikilos nito. Aksidenteng nahawakan ng bida ang dibdib ni Kazano kaya nag-acting ito ngunit alam naman ni Rokudo ang katotohanan na pareho lang silang may lawit pero para hindi malaman ni Kazano na alam ng bida ang lihim ay nagkunwari siyang isa talagang manyakol dahilan para masipa ni Kazano. Hinintay ni Himawari ang bida para tulungan siya sa gagawin nilang play para sa festival, ngunit nang walang maisip ang dalaga ay nagpunta muna siya sa library saka naman dumating si Yashiya para kausapin ang masinsina ng bida ngunit kabado si Rokudo sa gagawin sa kanya ng dalaga. Sumali daw si Yashiya sa gang nila Doji dahil sa gusto niyang makakita ng mga malalakas na lalaki kagaya nila Hando, Wokan Oseke, Akai Kohei at ang pinuno nila na si Doji. Naramdaman na rin ni Yashiya na parang pumopogi daw sa paningin niya ang bida na dahil nasa ilalim siya ng powers ay inaakala niyang malakas. Nagbigay din siya ng letter sa binata subalit bago pa niya ito matanggap ay nakabalik na si Himawari kaya umalis na lang ang babaeng may pulang buhok. Pagkalabas sa silid ay nag-aapoy sa galit ang dalaga na pinagpupunit ang liham dahil sa namumuhi siya sa mga malalakas na babae na kagaya ni Himawari pero napadila pa rin ang maisip si Rokudo. Gumagawa sila ng costume para sa darating na school festival kaya nagpas siyang bumili ng mga karte ng bida pero sa labas ay nak-corner siya ng isang motorcycle gang ng mga kababaihan ngunit dahil sa powers ng bida ay naging chicks niya ang lahat ng mga ito. Dumating ang president ng Ryuugo Gang na si Otohime, ngunit dahil sa powers ay pinagalitan pa ng pinuno ang mga member niya dahil inaabala daw nila si Rokudo. Pero ayon sa All Girls Gang ay mga nagbagong buhay na daw sila sa tulong ng leader nila na si Otohime. Dahil dito ay inanyayahan sila ng bida sa school festival ngunit nabigla ang pinuno nang makita si Himawari dahil dating member niya pala ang babae. Nagkakilala daw ang dalawa 2 years ago kung saan tinulungan ni Himawari ang gang nila Otohime na matalo ang mga kalaban dahil naboboring daw ito, at simula nang maging member nila si Himawari ay naging nakakatakot na silang gang kaya naman binigay ng pinuno ang wooden sword niya bilang tanda ng pagkakaibigan. Ngunit isang araw ay napagpasyahan ni Otohime na buwagin ang grupo, dahil sa tina-target ng Onishima Gang ang mga member nila kapag wala sila Otohime at Himawari. At mula noong mawala si Himawari sa paningin nila ay hindi na nila muling nakita pa ang babae, ngunit isang araw ay nabalitaan nila na winasak ni Himawari mag-isa ang buong Onishima Gang. Pinuntahan ng bida si Reino para tulungan sa ginagawa nitong art pero dahil nasa ilalim ito ng powers ng bida ay muntik na nitong yakapin si Rokudo kundi lang dumating ang mga kaibigan para tumulong, kaya naghubad sila Colonel at Chief na pinandirihan ng mga kaibigan. Ngunit dahil lingid sa kaalaman nila na babae si Reino ay pinapaghubad din sila ng mga kaibigan pero hindi naman pumayag si Rokudo. Nagpunta sa gym ang klase para doon mag-practice para sa darating na festival nang mapansin ng bida na dami ang tagahanga ni Doji sa school nila. Nagpunta ang Onishima sa rooftop para mag-usap nang mapansin ni Doji na nag-iba ang kinikilos ni Reino, pagkatapos ay naisip na nilang simulan ang plano. Nabalitaan naman nila Rokudo na may mag-aaral na naman sa school nila ang inatake, saka sinabi ni Doji na ang nasabing grupo na umatake daw ay ang Ryuugo Gang nila Otohime, ngunit giit pa ni Doji na handa daw nilang tulungan ng Amori High School kaya naman nais din lumaban ng iba pang kalalakihan. Ngunit alam ng bida na mababait na ang Ryuugo Gang nang dumating naman si Reino na nanghihina dahil inatake daw siya ng nasabing gang. Niyaya ni Doji na samahan siya ng bida sa pakikipaglaban sa Ryuugo Gang ngunit tutol dito ang bida dahil alam niyang may hindi tama sa mga nangyayari, dahilan para magalit ang mga estudyante kay Rokudo. Nagkausap sila ni Inuma tungkol sa pagtutol nito na lupigin ng Ryuugo Gang, ngunit nagtiwala naman ang binata sa bida kaya nagplano ang dalawa sa loob ng CR nang maisip nila na si Himawari Rana ang tunay na pakay ng Onishima.
Samantala sinusubukang kumbinsihin ni Doji si Himawari na sumali sa kanila dahil ito daw ang pinakamagandang paraan para maprotektahan si Rokudo. Ngunit inatake ng babae ang pinuno ng Onishima, pero nang ipaalala ni Doji na isipin ng dalaga ang nararamdaman ng bida ay nagtagumpay na siya na mabuksan ang emosyon nitong nakakondado. Samantala hinahanap nila Rokudo si Himawari para iligtas pero wala na ito sa classroom, nang tawagin siya ni Doji para sabihin na parte na daw ng Onishima gang si Himawari na siyang ikinatakot ng bida. Ibinahagi ni Colonel ang nalaman nila ni Chief sa pag-iimbestiga dahil nagpapanggap pala sila Reino at Kazano na Ryugo gang member bago nila banaatan ang mga estudyante para ma-frame up ang nasabing gang. Kaya napagpasyahan ng bida na pigilan ng Ryugo gang na magpunta sa Amori High Festival kinabukasan. Kinabukasan ay araw na ng festival, at handa na rin ang mga estudyante sa pagdating ng Ryugo gang, habang nasa rooftop naman sila Doji at pinag-uusapan ng maitim na plano na si Himawari ang nais niyang tumapos sa pinuno ng Ryugo gang. Sumang-ayon naman si Himawari ngunit nagbanta na kapag ginalaw nila si Rokudo ay buburahin niya ang buong Onishima gang. Samantala nagmamadali naman ang grupo ng bida para balaan sila Otohime sa patibong nila Doji. Dumating si Reino ngunit dahil nasa ilalim siya ng powers ng bida ay nais daw niya na kumampi na lang sa grupo nila Rokudo kahit na makakalaban niya ang sariling kapatid na si Kazano. Ngunit di kalaunan ay biglang sinipa ni Reino si Colonel, dahil si Amano pala ito na kapatid nila Reino at Kazano dahil ang totoong Reino ay banihag ng Onishima dahil sa pagtataksil. Ginising nila Inuma si Rokudo sa kaagad na silang nagpunta sa school, samantala ang mastermind na si Doji ay nakaupo lang sa rooftop habang hinihintay na mangyari ang mga plano. Dumating na ang Ryugo gang sa school saka pinapasok sila ng mga tauhan ni Doji sa loob ng gym para doon ma-ambush, ngunit mga lalaki pala ang mga ito na dating mga member ng 3rd Division ng Onishima gang na pinamumunuan na ngayon ni Izumi. Kakarating lang sa labas ng totoong Ryugo gang, ngunit nalulungkot sila dahil wala daw tao ngunit dumating naman si Tsubaki para balaan sila sa maitim na plano ng Onishima gang. Nais bumalik ng grupo nila Hando sa labas, ngunit hinaharangan na sila ng mga impostor. Dumating ang iba pang mga estudyante para pagtulungan ng Ryugo girls ngunit sa isang sampal lang ni Otohime ay natakot ang mga ito. Pinapalis ni Otohime ang mga kasama dahil magpapaiwan daw siya dahil nakita niya si Yashiya na nag-aabang. Nakiusap si Tsubaki kay Yashiya ngunit inatake siya nito pero nailigtas naman siya ni Otohime. Naglaban ang dalawa, at dahil sa lakas ng suntok ay nayupi ni Otohime ang bakal, ngunit nang mahawakan ni Hando ang isa sa member ni Otohime ay wala na siyang nagawa. Gamit ang transceiver ay nagbanta si Doji sa bida na magiging kalaban nila ang buong Onishima kung hindi sila titigil sa pagbawi kay Himawari, ngunit hindi makakapayag ang bida na magamit ni Doji ang dalaga para sa mga pansarili nitong interes. Ikinatuwa naman ng mga kaibigan ng katapangan na ipinakita ni Rokudo, ngunit nag-udyok ito kay Doji para simulan ang huling plano. Dahil dito ay kailangan makarating nila Rokudo sa rooftop bago pa masaktan ng mga kalaban sila Otohime, ngunit ang lahat ng mga estudyante sa school ay kalaban na nila ngayon. Dumating na si Himawari sa itaas at laking gulat naman ng dalawa nang makita na siya pala ang tinutukoy na halimaw ni Doji. Sa ibaba naman ay nagsimula na ang bakbakan ngunit nadismaya si Inuma dahil siya lang ang malakas sa mga kasama dahil maging si Osanada ay ayaw na rin makipag-away. Dumating ang personal driver ni Rokudo na si Izumi para isakay silang lahat papunta sa loob ng school, ngunit nakaharang sa kanila si Hando. Akala ni Izumi ay tatabi din si Hando kapag nag-drive siya ng mabilis pero sumugod pa ang lalaki sa kanila saka pinigilan ng motorbike kaya napagtanto ng dalawa kung gaano kalakas si Hando. Susuntukin sana sila ni Hando pero pinigilan siya ni Osanada pero hindi ito bumawi ng suntok dahil good girl na siya, saka sinabihan ng mga kasama na mauna na sa rooftop kaya ginapangan niya ang katawan ng lalaki para makalusot ang mga kasama. Sinabi ni Osanada na isang malaking teddy bear na sweet daw si Hando na siyang ikinainis ng lalaki kaya naman nagseryoso na ito at napatalsik si Osanada. Naglaban ang dalawa at sa una ay naging dikit ang laban ng dalawang halimaw ngunit hinawakan siya ng lalaki saka ibinata sa pader. Agad na nakarecover si Osanada sa katinohad ang mukha ng lalaki, saka hindi niya mahuli ang maliit na babae dahil maliksing ngunit di nagtagal ay nasampal din sa mukha, di kalaunan ay nagkasundo ang dalawa na magkaroon ng patibayan ng sikmura, kaya sinuntok siya ng lalaki ngunit hindi natinag si Osanada na siyang ikinatakot nito, ngunit nang si Osanada na ang sumuntok ay bagsak sa sahig ang macho man. Samantala sa itaas ay inuuto na ni Doji si Himawari para kalabanin si Otohime, habang sila Rokudo naman ay nakasalubong si Kohei para pigilan sila kaya pinili ni Inuma na magpaiwan ngunit sa tuwing susugod si Inuma ay hindi siya makatama sa kalaban pero lagi siya nitong nasusuntok sa mukha.
Sinubukan niya muling sumugod kaya natadyakan siya ng kalaban sa kaisa-isang binanata ng mga kasama ngunit hindi nito sinaktan ng bida dahil sa utos ni Doji. Giit naman ni Kohei na matitigil ang lahat kung susuko na ang bida kay Himawari, kaya para pasukuin si Rokudo ay pinahirapan ni Kohei ang mga kaibigan sa harap niya, ngunit bago pa sumuko ang bida ay nasuntok naman ni Chief ang mukha ng kalaban. Nagalit si Kohei kaya nagbanta na babaalian niya daw ng mga daliri si Chief, saka naman sinabi ni Inuma na siya na daw ang bahala kay Kohei saka binali din ito ang sariling daliri para pareho na sila ni Chief. Sumugod si Kohei ngunit sa pag-aakala na hindi gagamitin ni Inuma ang baldadong kamay ay tinamaan siya nito sa pagmumukha. Dahil sa nangyari ay pinaulanan niya ng suntok si Inuma, at dahil sa inis ay hindi nakalkula ni Kohei na itutulak siya sa pader saka sinuntok sa pagmumukha at hindi na nakabangon pa. Ang susunod na nakasalubong ng tatlo ay si Amano na isa sa Sumire triplets, at dahil alam na ni Rokudo na pinag-utos ni Doji na huwag siyang sasaktan ay nagpasya siyang harapin mag-isa ang kalaban. Ngunit giit ni Amano na meron daw hindi natatakot sa rules ni Doji na walang iba kundi si Kazano na nasa likod pala. Sumugod sila Colonel at Chief para makalusot ang bida ngunit ginamitan sila ng fire extinguisher ni Amano. Hinawakan ni Kazano ang bida saka nagpunta si Amano sa mga kaibigan para pahirapan, ngunit nagulat si Rokudo nang pakawalan siya nito dahil si Reino pala ito na nagpapanggap na si Kazano. Pinili din ni Reino na pigilan ang sariling kapatid para tulungan makalusot ang bida papunta sa rooftop dahil mula pagkabata ay ang kagustuhan lang daw ni Amano ang nasusunod sa kanilang magkakapatid at kaya rin sila nakasali sa Onishima Gang ay pinilit sila nito. Nagsimula ang mainit na bakbakan ng magkapatid, ngunit kapansin-pansin na lugi si Reino sa galing ni Amano sa pakikipaglaban. Nagsimulang umatake si Reino ngunit balewala lang ang lahat ng mga ito kay Amano, saka tinadyakan siya ng kapatid sa mukha. Pero nang muling sumugod si Reino ay napansin ni Amano na nag-iba ang kilos nito kaya naman nagalit siya at pinaulanan ng sipa ang kapatid pero di kalaunan ay nakabawi ng tadyak si Reino. Nagpatuloy ang matinding bakbakan at di kalaunan ay nagawang matalo ni Reino ang sariling kuya sa pamamagitan ng matinding power kick sa itlog. Samantala nakita ng bida na nabanata ng mga estudyante sa taas saka may humila sa kanya sa isang silid na may mga torture device dahil balak pala siyang gawa ng masama ni Yashiya kaya pinagpawisan ng bida. Inisip ng bida na hindi siya sasaktan ni Yashiya dahil sa utos ni Doji nang bigla siyang nilatigo ng dalaga dahil wala daw pake si Yashiya dahil ang gusto niya lang daw ay magka-jowa ng lalaking type niya na walang iba kundi si Rokudo. Ipinakita ni Yashiya ang costume niya habang inaakit ang bida, saka sinimulan siyang letiguhin nito na parang nagpapaamo ng leon, ngunit pagkatapos ay niyakap naman siya ng dalaga sa kanilagyan ng takip ang mga mata. Sinindihan ni Yashiya ang letigo kaya naging desperado na sa pagsuntok ang bida pero nagtataka siya dahil hindi umatake ang dalaga, dahil pala nai-inlove ito kay Rokudo dahil sa paningin niya ay isang macho man ang bida. Napagtanto naman ito ng bida kaya gagamitin niya ito para makalamang sa kalaban. Nagpanggap na malakas ang bida kaya kinabahan ng dalaga, ngunit diit ni Yashiya na mas ginaganahan siya sa mas malakas na kalaban kaya nilatigo niya nang walang humpay ang bida, ngunit nadulas siya sa bote kaya nahulog ito sa bintana ngunit sinagip pa rin siya ni Rokudo kaya tuluyan nang nahulog ang damdamin ni Yashiya sa ating bida na napasigaw na lang bago mawala ng malay. Nagpatuloy sa pag-akyat ang bida hanggang sa makarating sa rooftop na siyang ikinabahala naman ni Doji saka nakita na naglalaban na sila Otohime at Himawari ngunit huli na siya dahil nasisiyahan ng dalaga sa pakikipaglaban, ngunit bago pa matalo sa laban si Otohime ay humarang si Rokudo para pigilan si Himawari. Napaamo naman ng bida ang malakas na babae ngunit ibinalik nito ang regalo sa kanya na pangtali ng buhok tanda ng pagpapaalam dahil hindi daw siya nababagay sa bida dahil nasisiyahan daw siyang saktan ng mga tao. Ngunit napansin din ni Himawari na habang mas masama ang ugali niya ay mas lalo siyang nai-inlove sa bida, pagkatapos ay sinundan na nito ang bago niyang boss na si Doji. Ngunit bago pa makaalis ang dalawa ay binalak ng bida na pigilan si Doji pero ayaw din ni Himawari na saktan ng bago niyang boss si Rokudo. Ngunit dahil sa kagustuhan ng bida na lumakas, ay sinabi niyang huwag makikialam si Himawari sa laban nila ni Doji, kaya naman habang nagugulpi si Rokudo ay walang magawa ang dalaga ngunit nakatama din naman siya ng isang suntok pero pagkatapos ay kinawawa siya ulit ni Doji. Kinagat ng bida si Doji kaya binalak nito na baliin ang kamay ng bida ngunit dumating naman sila Reino para iligtas siya. Nakarating na rin sa itaas maging ang iba pa nilang mga kaibigan kaya naman napagtanto ni Doji na siya na lang mag-isa ngunit kumpiyansa ito na mananalo sa laban dahil pagod na sila Rokudo. Pinagtulungan ng magkakaibigan ng Big Boss ngunit hindi nila magawang mapabagsak si Doji kahit na marami sila. Pero sa kabila ng mga sugat ng magkakaibigan ay sumusugod pa rin ang mga ito kahit na napapatalsik lang sila ni Doji, ngunit di kalaunan ay natakot din si Doji dahil kahit anong gawin niya ay bumabangon pa rin sila Rokudo para lumaban.
Sabay-sabay sumugod ang magkakaibigan kaya tuluyan ng nabahag ang itlog ng kalaban ngunit pinigilan sila ni Himawari kaya akala ni Doji ay ipapagtanggol siya ng dalaga. Ngunit hindi nagustuhan ni Doji ang mga susunod na nangyari dahil nagpa siya si Himawari na magbalik sa grupo nila Rokudo na ikinasaya ng mga kaibigan. Nakarating na rin sa rooftop ang mga enforcer ni Doji nang makita na natalo ang boss nila at sa kabila ng pagtataboy sa kanila ng boss ay pinili pa rin ng mga kasama na manatili sa gang kaya sama-sama silang umuwi. Pagkatapos ng mga nangyari ay pumasok sa ibang school sila Kazano at Reino, habang si Yashiya naman ay hindi nila matagpuan at si Doji naman ay nagpatuloy sa pag-recruit ng mga bagong miyembro, at naging matagumpay din ang play sa school festival na ginanapan ng magkakaibigan. Isa-isa namang binanggit ni Himawari ang mga pangalan ng mga kasama tanda nang kinikilala niya na ang mga ito bilang ganap na mga kaibigan. At dito na nga nagtatapos ang anime na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang buong series mga lodi at mag-like and subscribe na rin kayo. Sana po ay pakiabangan ng ating susunod pang mga series. I'm love you all. Mwah mwah chup chup.